So yun ang ano, ayaw ko na sana munang umalis dito kasi talagang ako'y napapahanga, napapamangha, napapawaw factor sa kanilang ano, Mandurriao Highway. Ganda oh, no? Ganda ng lugar, ganda ng pailaw, basta ang ganda. The best. Para siyang ano, sa may Marikina, some part. Yung sa may ano, is Marikina din, no, ang datingan. Pero mas marami nga lang tong gusali kumpara doon sa is Marikina. Sa is Marikina puro lang naman to na yun eh. Tapos dari is ilog na, sapa. Ay, ilog pala, oh. Anyway, so gusto ko pang mag-enjoy sana dito ang view, tapos yung hangin. Pero kailangan din pumasok pa ng SM para magawa natin ng review vlog. So ibig sabihin, for this video, review vlog sa SM City, Iloilo. Siyempre bababa tayo. Tapos mula pa lang dito sa labas, nakita na natin itong Travelers Lounge. So congratulations mga taga Iloilo City, and congratulations sa mga bibisita rito kasi meron kayong ano, malalagyan ng ano, Travelers Lounge. Kaso nga lang kanina nung dumating tayo from airport, hindi ko alam kung bukas ba sila. O for example, marami kong dalang mga balita, di ba? Marami akong dalang mga bagahe from airport. So hindi ko alam kung bukas ba sila. So ngayon aalamin natin kung sila by open, no, 24/7 para sa lounge, no. Hindi lahat ng ano, for example, is Clark, ang pangit, walang ano, walang Travelers Lounge, sakit sa likod, kakaano, bit-bit nung bag kahit pa hand carry pero mabigat, no. Sa Davao, iwan ko kung meron ba tayong ano dyan sa ano, Travelers Lounge. Basta pagkakaalam ko na meron Travelers Lounge so far ay SM Mabolo, Cebu. Tapos ang ganda rin niya kasi ang sabi nila itong Mandurriao parang ano daw to, no, parang diversion road. So pag sinabi kasing diversion road, hindi siya ganun ka-accessible, di ba? Hindi siya downtown area or proper area. So ibig sabihin talagang sasadyain, no. So para siyang SM Seaside din ganun, is RP. So ito yung hitsura niya dito, IMAX. Pero kahit ganun pa man, kung sabihin nating diversion road man siya or sasadyain siya or bagong develop lang siya ng lugar, pero but still, ang maganda doon, meron siyang mga taxi, may mga jeep and mga modernized jeepney or mga minibus. Okay, pasok tayo sa loob. Tiihi lang. IMAX with laser. Ano ibig sabihin nun? Ako'y naihi na. Maliban pala doon sa binabaan ko kanina na ano, na babaan doon sa may entrance talaga ng bus tsaka van. Meron din pala dito talagang ano, dropping in pick up point area talaga. Na kung saan may bubong, no? Ang galing. Congratulations ulit. Talagang valued ang mga tao rito, no? Ni SM. Maging sa airport talaga, no? Di man sana inggit, pero sana ba mapapasana all tayo na ganoon din sana sa Davao sa atin, no, na lagyan din ng ganito yung ano, yung waiting area sa ating mga kababayan na mga gustong susundo sa mga kamag-anak at maghahatid sa mga kamag-anak na sasakay at palanding. Okay, so dito na tayo muna sa ano, sa Travelers Lounge. Travelers Lounge, no. So just in case na from airport ho kayo tapos pupunta kayo dito sa SM. So mall hour ho sila. Morning, alang oras ma'am, alas 10, no, ng umaga, tapos sa gabi ay 10 din, no. So 10 to 10 sila dito nag-o-open. So parang business hours or mall hours din sila. Travelers Lounge Baggage Deposit. Pero at least, no, kung matsimpuhan nyo na makarating ka dito sa Iloilo, is in. Kasi yung ano, kasi yung mga transportation dun sa airport ng Mabatuan. Anong pangalan ng airport no lugar? Kabatuan Airport. Papunta dito yung ano, dalawa na yun, taxi. Kung taxi, syempre kahit anywhere you want, no, door to door talaga yung delivery. So mahal yun. Ang nagre-rate pala siya, hindi ko nabanggit nung kanina. So just in case na magta-taxi kayo, nasa 600 pesos, no. Yun ang sabi doon sa mga taga-taxi. Tapos kung magva-van ka naman is 100 pesos lang. So yun na nga, from airport ng Kabatuan hanggang dito sa may SM Mandurriao. Pamasahe 100 pesos. Tapos kung may dala kayong mga ano, mga bagahe, so sana all SM, no. Sana, bakit hindi lahat ng SM may mga ano, Travelers Lounge? Napakahirap bitbit ng bitbit sa mga ano, bagahe. So meron sila dito 30 pesos lang per compartment. Tapos cellphone charging, meron din sila 20 pesos per hour. Shower 30 pesos per 20 minutes. Yun lang. So thank you, ma'am. O, diba? So sa ano kasi SM Mabolo, talagang doon ko first na nakakita ng SM na may ano, Travelers Lounge na super convenient talaga siya. Malaking tulong para sa mga biyahero, para sa mga turista, para sa lahat ng mga tao na kakarating lang. Yung sa bagay na naman kasi pa from, di ba, ano, galing sa airport sa Mactan, doon yung ano, pinaka basta anyway, SM days till 39 days till Christmas. Pasok tayo sa loob, tingnan natin ano meron.
Ito na yung entrance. So meron pa silang ano, lower ground. Lower ground area. So para siyang ano no, SM Fairview style lower ground. And SM Mabolo, ganun din. Tsaka bakit yung ano, SM dito parang hindi siya matataas yung kanyang ano, ceiling. Parang mababa lang. Ilang feet lang ba yan? Estimated ko na sa mga si Kuya na sa mga 5'5", sa mga 3, 2 kalahati. Sige na sa mga ano, mga 20 no, 20 meters ang distance. Tama ba? 20 to 25 meters no, yung distance from ground to roof or ceiling. Sa Mabolo no, napakaliit, napakababa nun kasi palibasa kasi yung design niya is pang 90s. Grabe, inom ng tubig. Ayan, ihi tuloy ng ihi. Hindi kasi uminom ako ng Biogesic, gawa nung nagkalag na tayo sa walang tubig sa biyahe. Kaya okay na yon. So alam naman natin no, kapag ka mga Pilipino, ang purpose talaga natin bakit tayo pupunta sa mall dahil magpalamig, magpa-aircon. Pangalawa ay kumain kasamang pamilya. Diba? Parang family bonding kumbaga ba no? Treat kasi may birthday, gano'n no, ano man ang mga special occasion or iba wala lang no. Mayaman lang talaga. Di ba mayaman, may pera na talaga no pag trip kumain sa mall. So anytime no na gusto nila. So yun, magpa-aircon, kumain. At yung iba naman magwi-window shopping. Tapos pang-4 is magsha-shopping. Pang-5 mag-shopping grocery kasama na 'yon no, isa. Pang-6 naman ay ang magbabayad ng mga bills, kukuha ng money remittances, 'di ba? Kasi may mga bangko din sa loob ng mga mall, mga shopping malls. Tapos manood ng sine. Tsaka yung iba naman magsimba, ang iba naman ay magpapagamot, no, magpapa-check up kasi 'di ba may mga hospital sa malls, sa mall. So yung kanilang food court dito is nasa lower ground floor. Madami din tao. Iloilo, Jamaican. Okay, so next tayo sa second floor o ano, dito sa may supermarket. Hindi na sila kailangan punta sa supermarket kasi common, no? Common na yan. Lahat naman talaga ng itsura ng supermarket, ganun lang, no? Yung mga line, di ba? Lane 1 hanggang lane 30. Ito na lang, ano, dadaanan na natin to dito sa ilalim kasi ang ganda ng itsura ng ano, no, pinaka ground floor nila. I mean, pinaka lower ground. Para siyang ano, SM Fairview. Na mas maraming paninda sa walkway or sa gitna. Ligang sa Scary Tobis Arena. Hindi ko na kayo tatanungin kung ito bang SM Mandurriao or SM Iloilo ay premier kasi 'di ba sabi nyo ang ang premier ay tinatanggal na. Lahat ng mga dati na pangalan na SM Premier ay tatanggalin. Para hindi siya magtunog na hindi pang masa, ano? Hindi siya magtunog pang mayaman lang or anti-poor. Ito, may ano dito tindan. Baka meron ditong Davao or Iloilo or Cebu. Wala. Parang ano nga, no? Mabolo ang style. May mga pasalubong area sa ilalim. Tapos akyat pa tayo sa mga ibang floor kung anong floor si cinema. Isa yan sa mga madalas na nagiging destination natin kapag papasok tayo sa SM o kahit sa anong mall. Yan, may nag-aahinti din ng Mega World Global State. So dito naman sa kanila ay housing. Siyempre mas prefer ko yun. Ito mas gusto ko ito kumpara sa mga condominium residences kasi pag lindol, diba, kunti na yung damage, di ka talaga mapapraning or tawag nito, matotruma. Kasi sa gusali pataas, diba, talagang takot ka baka guguho.
So ito naman Santa Barbara Heights. Mga ano nga sila no, mga daan, mga ano lang, mga village style. Okay. Maraming entrance, normal no, SM pa kwadrado kasi. Pa kwadrado man o pabilog basta maraming entrance si SM. And maraming exit at hindi bababa sa 4. Diba? So parang may wing-wing din sila no, parang north wing, south wing, east wing, in a east wing, in a left wing. I've been playing a game, every words that I say. So ground floor, nasa ano tayo ngayon, di ba? Ground lower, upper ground, level 2, level 3. So ibig sabihin 4 na palapag si SM. So sakay tayo ng elevator para makita natin. Kasi it takes time no, masyado kapag doon tayo sa escalator para lang makita ang bawat floor. Tsaka maganda naman siya kasi transparent. Ayun. Food hall. So iba ang food hall, iba rin ang food court. Nasa upper ground. Iba ang no? Parang ang hilig-hilig pala kumain ng mga Iloilo, mga Ilonggo. No. Kasi meron na silang food hall, may food court pa. Cyber zone. Baka kami may keyboard. Second level. Oh. Which is located ang mga pagkainan. Food hall pala. Kanto natin na, pas natin. Concept eh. Oh, may maganda dun eh. Puntahan natin ngayon. Love Game daw yun, Love Game. So ito naman yung cyber zone area. So saan matatagpuan ng mga gadgets. So hanggang doon lang. Wala na. Tapos, ito na yun, cyber zone area, ang dami. Ang lapad, no? So, para siyang premier, no? Premier nga to siguro si SM Mandurriao. Kasi, di ba, may nagsabi kasi dyan, may nag-comment sa aking isang mga vlog sa SM lang ng premier. Kumbaga, tinanong ko doon na ano nga bang, paano natin masasabi na ang isang SM ay premier? Anong pinagkaiba niya sa SM na hindi premier? So, may nagsabi, hindi ko lang maalala kung sino. So, kung sino ka man kung ipinanonood, maraming thank you. So, kapag ka sinabing SM Premier, ang kanyang mga tindahan, kanyang mga stalls ay halos doble ang laki sa ibang mga SM na hindi Premier. For example, for example, si Tex Terminal. Kunyari, meron pang isang SM dito sa Iloilo City na hindi naman siya Premier. So, yung kanyang sukat is kalahati lang nito. Diba? Or mas maliit dito. So, hindi siya Premier. Pero pag Premier, mas balawak, mas spacious, hindi siksikan. Okay? Cyber zone area. Galing, no? So, meron silang food hub. Balik tayo ulit. Food hall pala, food hall, no? Sa upper, second level. Hiwalay ang food court sa baba, sa may lower ground. And second level. Magkaiba, food hall. Sa SM City kasi sa Ecoland ay isa lang, di ba? Ang food hall tsaka food court. So, bawat mall, bawat SM may kanya-kanyang pakulo, no? May kanya-kanyang gimmick. So, dito sa doon sa SM Ecoland natin sa Davao, meron silang hagdanan doon na kapag inaapak-apakan mo siya, siya, iilaw-ilaw yung hagdanan. Tapos tutunog din, meron ding sounds, parang piano ba. Tapos, dito naman, ang pakulo naman nila is yung parang love. Love the game. Game park. So, yun, bali, dito naman ay game park. Sa SM Seaside, ang pakulo naman nila doon ay yung mga park din, no? Maraming park. Basta pinakamagaling talaga. Masasabi kong para sa akin, wala sinabi sa mas gusto ko siya kumpara kay
ano umuwa. Palibasa akin kasi hindi ako mahilig sa rides. If kung mangyari, magkaiba tayo ng ano eh. Yan ang sabi nga nila, di ba? Beauty is in the eye of the beholder or subjective talaga siya, no? So depende sa iyong preference. So para sa akin, mas gusto ko si SM Seaside kasi hindi siya napaligiran ng mga bahay-bahay, hindi siya napaligiran ng mga gusali. Kumbaga, tapos basta presko yung hangin, walang mga factory na malapit. Tapos coastal pa, seaside nga eh, no? Tapos matatanaw mo yung ano, yung tawag dito, yung Ocean Park, tapos matatanaw mo rin yung No Star End El Corso. Tapos makikita mo rin yung ano, basta marami siyang view, meron siyang Sisilix, Coastal View, Sisilix View, City View, Mountain View, Coastal View. Marami, no? So seaside na talaga sa akin. Tapos si Baguio, hindi ko na siguro isama si Baguio sa ano, sa larangan ng pagandahan. Kumbaga, special sa akin si Baguio. Is in Baguio, parang unique, no? Wala siya, hindi ko siya pwedeng ano, isama sa category. May pasok tayo dito. Ano nga to? Yan, Game Park. So anong meron sa Game Park? Sa MOA naman ay mga ano, mga rides. Which is gusto ng mga bata. At mga pusong bata. Oh, di ba? So ito to, ditong lugar na to ay parang ano siya, no? Parang seasonal yata, no? Parang nagbabago pag Halloween, iba ang itsura siguro nito. Since ngayon ay ano, magpapasko, kaya ganito yung tema. Nice one. Ang galing. Talagang tuwang-tuwa mga bata dito. Tsaka ang galing, no? Kasi hindi mo talaga kailangan ano, gumastos ng malaki just to get here. Sa halagang 15 pesos, dito ka na. Laki, no? Laki ang ano, is Mandurriao. At syempre, kasama ng ating review, tingnan na natin yung ano, description, yung kanyang Wikipedia, history. Kung kailan siya ginawa, kailan siya nag-start. Considering and knowing na si Iloilo City is isa rin sa pinakaluma, no? Isa sa pinaka oldest, no, or ancient city. Ancient city sa Pilipinas. Parang mas nauna pa yata si ano no, Iloilo City kumpara kay Davao City. Okay, so diretso pa ba tayo dyan sa unahan? Sige, try na natin. Sorry ha, medyo itchy yung lalamunan, pero itchy lang naman. Hindi talaga siya yung ubo. Ito na yung cinema rin pala, no, sa pinaka upper second level matatagpuan si cinema. So ano bang showing nga pala, napanood ko pala yung ito, walang kwenta, pinaka walang kwentang Marvels na napanood ko sa lahat. Di ko man lang ito nakita eh. Ay, ito ba, lumabas mo ito sa walang kwenta, pinaka nonsense. Kung sasayang lang kayo ng pera, wag na. Kung nag-i-expect kayo sa quality ng movie dahil sa trailer na nakita nyo sila Tony Stark, sila Captain America, nako, clickbait lang yun. Oo, scam, legit. Wala, ang pangit talaga. Nasisisi ako, 350 pesos. Di ko malang na-enjoy. Walang scene na na nagustuhan ko doon. Parang joke lang iwan. Ano yun? Mas maganda pa yung alam niyo si The Rock. Yung parang siya, parang lahat ng mga sa X-Men, sa Avengers, lahat no, parang ginaya niya. Oo. Mas maganda pa yun. Kahit paano, mayroon pang acting talaga na parang seryosohan kumbaga ba. Pero ang dating, parang joke lang din siya. Yung kay The Rock, anong palabas ba nga ba ulit yun? Yung nitong lang, bago lang. Ito, yun, Black Adam. Maganda pa to. Kahit pa yung kanyang scenario, yung kanyang estilo ng mapalabas, para bagang collection of parang mga scenes from different Marvels and yung mga basta
So meron siyang ano parang ayun, may andyan sila Doctor Strange, andyan sila sa X-Men, basta kompleto. Halos lahat na lang no, andyan. Pero at least meron pang ano talagang may acting talaga na malupitan. Maganda yung ano, kumbaga parang siniseryoso nila kahit joke-joke lang. Okay. So, meron dito yung nakikita sa labas. Tingnan natin kung anong meron dito. Yun. Wow. So, Park Inn by Radisson. Ano nga talaga to? Premiere, no? So, walang duda na. SM Premiere na to. Laki. Iba si ano, SM Iloilo. The best. Tapos, meron pa doon, no? Anong gusali ba yun doon sa kabila? Ward. ARD. Galing. Nag-i-enjoy ako sa pag review vlog nitong SM Iloilo Mandurriao kasi ang daming magagandang mga ano nila no, mga disenyo, mga estilo, mga forma, struktura, pakulo na hindi ko siya nakikita common sa mga ibang SM na napusukan ko. Although unique naman lahat, pero iba dito parang yung halos lahat na ng SM sa Pilipinas napasukan mo na, pero hindi mo aakalain na itong si SM Iloilo mapapawaw pa, di ba? So, yung meron pa rin siyang may offer na maaring unique at wala sa iba. So ano yun? Tower, may nakalagay tower sa unahan. Okay, never mind. Meron pa sila tong paano pa tulay-tulay din ulit. Tapos dito tayo na area. Diba no? Ang galing no? So tama yung sabi ni Kuya na nakasabayan ko sa aeroplano na Iloilo City is a progressive city. Indeed. Indeed, a progressive city. Mandurriao. Tapos saka ano, parang itong Mandurriao is ano siya, parang ano siya, wireless. Parang underground cabling din sila dito. So yun ang ano, bago natin tapusin ang vlog, ang SM City review, basahin natin syempre yung kanyang ano, Wikipedia. Ito, basa mahagala. So habang ako yung nagbabasa dito, itututo ko lang itong ano, camera sa logo, tsaka sa harap sa SM Strata. Okay, SM City Iloilo is a large shopping mall in the Philippines, owned and operated by SM Prime Holdings. It is the 8th SM Super Mall built by Henry C. Senior Pangwalo. Oh, so ibig sabihin matagal na no. Kaya pala ganun yung disenyo ng ano, yung kanyang proofing no, yung tawag nito, yung distance ng ground tsaka nung ceiling. Kaya pala old ano pala siya, old style. Pangwalo siya na SM na nagawa ni Henry C. Okay. It is located along Senator Benigno Aquino Jr. in the district of Mandurriao in Iloilo City. It has a land area of 170,000 meters squared or 1,800 square feet and a total gross floor area of 181,657. Ano yung di ba M squared yan? Ay nako, balik tayo yung grade 1 na ito. And meter squared, ayun. And 1,000 or 1,955,340 square feet. Yun. Balik, puntahan natin yung yung kanyang kailan siya nagsimula. Built in. O yan, opening date. Main Mall, June 11, 1999. Sa mas una pa rin si Davao City, Ecoland. 'Di ba? 'Di ba si 1988, ay 1999 pala din. Parang or 2000. Tinangan natin para iwas lito no. Okay, no? So, yun, no? Buti talaga merong Wikipedia, no? At least hindi tayo masyadong ma-fake news. So, ano pala siya nag-start? Nag-opening, 2001. So, mas ahead si Iloilo City ng 2 years, no? So, 1999 siya binuksan. Tapos, si Davao City naman ay 2001. Okay, so balik tayo kay Iloilo. Yun. 24 years ago. 1999, 24 years ago. South Point Annex, 2009.
Sabi yung South Point Annex. Ito yun, no? Mahagala. Tama, ito yun, South Point Annex. Okay? Tapos, yun, 14 years ago na siya. Tapos yung North Point naman, Annex, is 2015. Tapos yung South Point Expansion, November. So yun, ang laki. Ayun, ang laki talaga ni SM Iloilo, no? Ang dami niya mga extension. Sa bagay, si SM Davao City naman, no? Parang lalaban din yata siya sa palakihan ng SM. Oh, syempre, mayaman ng mga Henry C, di ba? Ang mga C family, C siblings. Okay, yun lang. So, Southwest Expansion is, ano siya, November 11, 2016. So, baka ito yun. No, yun sa kabila, sa tapat. Yun lang, no? Owner, Henry C. Senior. No, main building. Number of floors, 4. Expansion wing. O, see? Ang laki pala, oh. Oh, expansion wing, meron siyang 4 na palapag. South Point Annex, meron siyang 2. So, parang ito yung, South Point na, tama nga ako. Ito na yun. 2 palapag lang. Tapos, asa na yun? South Point Expansion naman is 2. Baka doon sa, hindi ko na alam. Basta yun lang siguro. So, mahagala, lalakad pa tayo sa unahan. Tapos, bababa pa tayo. Ulitin natin, 1999 siya nagsimula. Pang-8 SM ni Henry C. Pang-8 kanyang itinayo sa Pilipinas. So, basta na ako siya pa kay Davao City. Si Davao City is 2001. Basta di ko na naalala yung petsa or nung taon. Basta ang na-remember ko lang talaga dati bata lang ako noon tapos muntik na mag-stampede kasi ang daming mga dumalo sa opening dahil andun si Salbakuta. Nang menlabak ko sa'yo, karako pag-ibig mo ay tunay pero di rin nagtagal lumabas din ang kunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lagi namimintas. Pero sa ditong pira ang iyong winawaldas para kang shrink. Kung gali mo'y nakaka-shrink, kung iyain mo ko talagang nakaka-shrink. Girlie tilly bye-bye, don't tell a lie. Bakit mo ako laging dinidina? Ora go at kamalaman lang recognition, malikaman na leksyon, malalaking audition. Yun, no? So, ibig sabihin, so yun yung kumbaga sabihin mo na fan ka ng Salbakuta na hindi mo na kailangan sabihin fan ka ng Salbakuta. So yun, memoryado ko yung mga kanta nila. Di ba? Vikings. Oh, dito sa Vikings makikita yung galing, no? Ganda. So ngayon, parang meron ng kaagaw yung ibang nasa spot na number, no? Na magandang SM. Ma-compare ko to na. Meron akong ibig sabihin meron akong footage dito sa SM City, Iloilo. Na masabi kong pwede siyang pasok din siya sa isa sa pinakamaganda na SM sa buong Pilipinas. So, number 1 is SM Seaside, number 2 is sige isama ko na si SM MUA pa rin. Number 3, hindi ko na isama si si Baguio City kasi unique siya para sa akin, special siya. Iba yung kanyang ganap. So, maaring ito na yung number 3 ko kumpara kay Lanang. Tunay, seryoso. Although maganda yung natin sa likod ng sa fountain area natin sa may Lanang. Maganda rin naman siya. Wala rin naman duda. Pero baka siguro ako yung naninibago lang, no? Napapahanga lang. Pero ibig sabihin, yung ratings ko na yan, pwede pang magbago. Pwedeng number 3 siya ulit ngayon si Iloilo City. At mag number 4 si Davao Lanang Premier or di kaya basta ganoon lang palitan. Siya, nagpa-fluctuate kumbaga ba, ang tawag dyan, volatile. Tumataas bumababa. And yun, meron silang Christmas tree dito. Parang sa loob, parang meron naman sa loob din, di ba? Meron sila sa loob, meron dito sa labas. Happy Holiday 2023. Tapos SM City Ecoland, malaki na talaga siya after na matapos siya kasi may eskwelahan, tapos may mga BPOs, di ba, marami. Parang mas malaki pa siya kumpara kaya SM Lanang, pero wala ang laki din kasi hindi naman talaga din siya assurance para masabi natin isa sa pinaka sophisticated and elegant and beautiful shopping malls, no? Sa size siguro pasok siya sa kategorya ng mga sizes lang, pinakamalaki, pinakamalawak, pinakamalapad at pinakamataas, pinakamahaba, ganun. Pero when it comes to sa beauty, appearance, attraction, sa yun, iba naman ang kategory nun, di ba? Vikings. Yun, ganda dito. Tapos pa sila, may mga punong kahoy. Nice one. Galing. Kahit paggabi tayo ngayon, pero aninag pa rin natin yung ganda. Lalo paggabi, mas ma-appreciate mo yung mga pailaw-ilaw nila. Napaka-generous ni SM ni Henry C dito sa Iloilo.
Tapos ano pa ba, yung mga nakaligtaan kong ano, mga SM na hindi ko nabanggit na maganda. Jensen, maganda ang Jensen ha. Kaso nga lang maliit lang no. Minsan nga pag hindi ka naman ganun kaganda tapos malaki naman, so medyo parang pasok pa rin no. Pero pag hindi ka ganun kaganda, maganda ka lang tapos maliit, so medyo matatalo ka sa mga may ganda na may kalakihan pa. Si SM City Mabulo, di ko masyadong masabi na ano, na maganda siya no. Kasi wala eh, nagkataon kasi na nakatibi, ano, isang lugar lang sila ni SMC side, kaya medyo makompare ko siya sa SMC side no, kaya ang layo ni SM na Mabulo. Pero ang ganda lang din sa kanya sa loob no, lakas maka vintage. Tsaka hindi pwedeng ano no, hindi pwedeng i-experience natin yung ano, yung feelings diyan na maglakad-lakad sa baba. So try natin. Tara. Park in Hotel by Radisson. SM Mega Mall, SM North EDSA, SM Fairview, SM San Jose del Monte, Bulacan. Maliit lang si ano, SJDM, SM, pero maganda. Pati yung view. Oh, pero hindi ko siya masama sa ano, sa top 10 na isa sa pinakamagandang ano, SM. Kasi i-consider ko yung ano, para sa akin na meron ako sariling ano ba, kumbaga standard no. So when it comes to pag sabihin natin ano, magandang SM or magandang mall sa Pilipinas, so yun na nga yung design, form and structure, tapos yung size no. So magmamatter talaga yan lahat para masabi natin na yun na yung pinakamagandang SM sa balat ng lupa. Aha. Kaso wala masyadong tao no. Kunti lang kasi ang ano, ang population sa Iloilo City nasa ano lang, parang 600 if I'm not mistaken, or 400 or 500. Basta mas malaki pa si Bacolod City sa population. Not sure sa land area. Possible, baka mas malaki din, mas malawak, mas malapad si ano, Bacolod City. Yun, experience no. Taas. Nice one. Okay, ayos to dito. May pakulay pa ng ano, upuan. Luminous, no? Luminous siya o sadyang may ano talaga, may kuryente. May mga ano siya sa loob, may mga bumbilya. Galing, ganda dito. So congratulations sa mga taga Iloilo no, kung gusto niyo talaga kahit walang pera, pamasahe lang, balikan 30 pesos. Okay na 'yun. Punta na kayo dito. So ito yung tinutukoy ko sa inyo ha, na pakulo sa SM Ecoland. Iwan ko lang kung meron pa rin ganun ngayon doon ulit no. Kasi last year meron eh. Pag inaapak-apakan mo siya, nagbabago yung kulay, tapos may tunog talaga siya, para kang napapiano. Oh. So ngayon, dito wala siyang tunog no. Umiilaw-ilaw lang. Di ba? Bata naglalaro. Yun. Glow Play, SM City Iloilo. Umulan, palibasa, kaya walang tao. Ano to dito? Glow Play. SM 65 anniversary. So, SM 65 anniversary, ang pinakaaw ng SM ay saan? Santa Mesa. Yun lang no, napakahaba na ng vlog natin. Pero siyempre, hindi pa natin naikot to dito. Isa kasi talaga to sa dapat puntahan or i-vlog din natin, i-feature kung bakit natin masabi maganda ang SM City Iloilo. Maliban sa kanyang location na napakagara, napakasosyal, ang ganda pa ng mga ganito, mapa-fountain nyo, no, ng disenyo, mga style, oh. Napaka-generous talaga sa mga pailaw. Hindi siya matipid. Yan ang magandang mga ano no, mga philanthropist. Yung hindi na sila, wala na sila sa point na magpapayaman lang na lang, basta makatulong na sila, gano'n na. Yun na yung parang advocacy nila. Siyempre, the more people you'll help, the more people you'll make. The more money you'll make, no? So, imbes na tutulong na lang sana sila, siyempre, ang mga tao, mag-give back yan, no? Oh. Ibig ko sabihin, tatanan ng utang na loob ba, di ba? For example, may Robinson, tsaka may Gaisano sa paligid-ligid, pero di hamak naman sa natutuwa sila, di ba?
marami silang magagandang memories and experiences sa SM. Eh, syempre, doon sila sa SM waldas ng kanilang pera, di ba? Doon sila gagasta, di ba? Doon sila mag-spend ng kailang kapirahan para sa mga damit, pagkain, banding kung ano pa man ng mga expenses o yung mga gastusin nila pag nagpupunta sila sa mga mall. Okay. Sana pa bang sunod natin gagawin? Siyempre, balik tayo sa kabila para kukuha tayo ng pang thumbnail SM City Iloilo. So thank you for watching and I have to say bye-bye. Mag-ingat ho kayong lahat. Sana nagustuhan ho yun yung aking vlog. Kasi ako man ay nagustuhan ko talaga siya. So it's a self-serving content ulit. Although trivia siya. Although meron siyang tawag nito. Meron pa trivia, no? Meron siyang learnings. Basta trivia na lang, no? Kung kailan nagsimula. Parang meron. So para sa akin, at least meron ako natutunan na yun. Hindi lang pala napakadami. Halos lahat ng mga SM magaganda. Everybody has its own beauty.